Kumusta mga kapatid? Atin ngayong i-review ang naganap na grand debate sa pagitan ni Father Darwin Gitgiano ng Iglesia Katolika laban kay Ministro Ramil Parba, ang national debater ng Iglesia ni Cristo. Ito ay idinaos noong June 2017 doon sa munisipal ng Luon, Bohol. Ang debate ay hinati sa dalawang paksa. Ang una ay patutunayan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang tunay na iglesia na itinatag ni Cristo batay sa Biblia at referensya. Ang affirmative side nito ay irerepresenta ni Father Darwin Gitgiano ng Iglesia Katolika at kakalabanin naman ito ni Ministro Parba ng INC. Ating panoorin ang debate video. Ladies and gentlemen, we are now the debate proper. Proposition number 1. Pamatud-an ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Ang makiglantugi niini mao si Reverend Father Darwin E. Gitgiano. Oh! Another maglantugi aron pagpahayag sa iyahang mga ideas ang atong ministro sa Iglesia ni Cristo, Ramil Parba. The debate starts now. Mga binati ko nga mga kaigsunan, kaniya din karon. Akong yukbo kaninyo. Salamat sa inyong pag-anhi. Usa kini katimaan nga kitang tanan di ay uhaw sa kamatuoran. Dili makapugong ang ini tugulan aron lang kita mabusog sa kamatuoran nga dala ko karon hapuna. Ang tema nga akong pamatud-an mao kini. Akong pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko usara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Hesukristo. Wala na lain pang rason niana. Ang nakapatinuod sa simbahan dili tungod kay nagdaasangan. Ang nakapatinuod sa simbahan dili tungod sa karakter sa simbahan. Uban padlungon, uban dili. Dili naman nakapatinuod sa simbahan. Ang nakapatinuod ay sila mong saba mga pinangga, no? Pwede ang kansi kostiman sa oras, no? So ato lang i-minimize ha, mga anak ko. Pamati kayo sa inyong amahan, yung murag sakristan. Mga kaigsunan ko, yan din karon. Ang nakapatinuod sa simbahang Katoliko, usaray rason, tungod kay kinigitukod ni Kristo. Maingon siguro ang akong pinangga na igsoon, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang tubag, mao kini. Dili ebidensya ang pagkamabasa. Kay ang pagkamabasa, mga pinangga na mga kaigsunan, nga kung maunay inyong barahan, mga kaigsunan, daghaling tinuod. Kay moingon mo, ang mabasa mo ay magkapatinuod sa simbahan, pagkahuyang sa mga argumento, mga kaigsunan. Kay kung maunay basihanan sa atong pinangga nga igsoon o mga kaigsunan nako nga pinangga nga niya din karon ilang foundation sa ilang katulungan gipasukad sa huyang nga argumento. Kay kung maunay basihanan mga kaigsunan tinuod sang born-again. Kay mabasa man sa San Juan 3:5 nga ang matao pag-usab dili makasud sa langit, born-again. Wala tinuod na po sila kay nabasa man. Kung niya ang mag-Christian fellowship, may nga po, babasa man po may.
na diha sa buhat 11:26 nga ang unang sumusunod ni Kristo gitawag og Kristohanon nga pundok, idi tinuod po sila. Dugang paniyana mingon pod ang mga saksi ni Jehova na amang po'y mabasa sa Biblia nga kamo akong mga saksi. Isaias 43:10. Tinuod na buong saksi. Mao na nagikasubo nako kung iyan ang ipangutana karon, dili na lig-on nga argumento o ebidensya nga makapatinuod sa simbahan. Mag-unsa man nga imong simbahan mabasa pero di tinukod ni Kristo. Busa mga kaigsunan ko, atong pamatud-an karon. Sumala sa Biblia sa Mateo kapitulo 16 versikulo 18. Matod pa sa to Ginoo, ikaw Pedro, ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Nga bisan hanggang haan sa impyerno dili makabuntog nini. Nining mong teksto makaigsunan gipamatud-an nga nagtukod jud sa iglesia. Unsa ba ng iglesia ha? Either kamo o either kami. Mao nay atong diskasan karon. Mao nang gitawag mig iglesia Katolika. Kaya kung pamatud-an mao kini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Wa maninganli dinis Mateo 16:18. Apan kinsa may makapasar niini mga kaigsunan. Kung tinuod ba ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinukod ba ni Kristo o bunga ra ba ni akong hunahuna? Wa ba ko'y gida nga mga ligon nga dokumento? Mga kaigsunan, ni ako'y dala. Dili ra ako hunahuna o hula-hula lang. Kung dili, ang akong dala, mao ang kamatuuran, ligon nga argumento, nga mga libro nga gitudlo sa atong mga maestro, nga gipasukad sa kasaysayan. Kaya nga amo, nga pamatud-an, Biblia magreferensya. O ganiya, ang mga kamatuuran, mga kaigsunan. Sa Young Students Encyclopedia atong makita kinsa joy nag-una nga simbahan. Ningon din makaigsunan Roman Catholic Church. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. All Christians, for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Dili ini ako mga kaigsunan lig-on ni nga dokumento maingon nga daghan silang mga libro kinahanglan ilan ning dawaton litra por litra gayon. Kinahanglan mo supak sila, magdaghan man silang libro, ilang ipamatuod sa ilang libro nga gidala. Nga litra po gadi si Kristo nagtukod. Karon, ni ana po sa Ligon Laurier Encyclopedia, nag-ingon mga kaigsunan, pahina 106, Catholic Church, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kinahanglan na akong pinangga nga igsuon mukita sa litra po litra sa referensya. Kung di siya makapakita og litra po litra nga dili si Kristo ay nagtukod, iya-iya ang interpretasyon, standard reference versus private opinion. Ilan ang gamito ng ilang mga libro diha. Kinahanglan ilang pamatud-an litra po litra sa referensya nga dili si Kristo. Kaya wa man nganli sa Biblia. Mao nang ginganlan kini diha sa referensya mga kaigsunan. Niya pa mga kaigsunan sa page Encyclopedia gahapon mga kaigsunan Britannica. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of the Apostles in the 1st century. Nawa mga kaigsunan? Dili ni comics mga igsoon. Kinahanglan magdapo siya mga libro, naman sa mga libro ako pinangga nga igsoon. Ako po siyang hangyoon litra po iyang basahon nga dili si Kristo ang magtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana.
Dugang pa nga kaligunan mga kaigsunan sa New Book of Knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Pastilan dugayan na. Dugang pa nila, about 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. The church may be described as the society founded by Jesus Christ. Mga kaigsunan, kung imong basahon ang testimonya ni Kristo, duha ngadto sa tulo ka saksi, og magkapariha ang ilang gisulti kana kamatuoran. Lapas nagtulo ka mga dagko nga libro ang mipamatuod sa katinuod sa simbang Katoliko. Busa kining akong pagpamatuod sa inyong atubangan, dili kini fiction o kathang isip ra. Unsa may fiction mga kaigsunan, an idea which is not in agreement with reality. Bot pasabot, ang hunahuna nimo ba wa matakdo sa realidad, mo na gitawag fiction or myth. Nya kining kamatuoran mga kaigsunan, sa meaning kamatuoran. Truth conforms with reality. Nya ang kamatuoran nahisibo sa realidad. Kay nahisibo mas realidad, dinudo mga kaigsunan. Kining akong pagpamatuod karon dili kini kathang isip, kundi kamatuoran. Dugang pa niini mga kaigsunan, dunay Merriam-Webster's Elementary Dictionary. Ningon dinhi mga igsoon ato gatong basahon, Catholic, a member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. So pati naghana na mga kaigsunan, arita sa Historia sa Pilipinas mga igsoon, si Dr. Sonia Zaide. Kaya magutlo man silang mga libro. Kinahanglan ang ilang libro nga nila mahimo lang ng kawang kung dili nila mabasa litra por litra nga si Kristo dili nagtukod sa Iglesia Katolika. Kaya litra por litra man ato, dres referensya. Kinahanglan aron mapulpog ang kamatuoran nga akong gipabarog karong hapon na kinahanglan usab magdasyag sama kaligon nga kamatuoran nga akong gipabarog. Niya mga kaigsunan, the Philippines, a unique nation by Dr. Sonia Zaide, o sa kahistoryan. On sa may iyang gisulti sa pahina 123, naingon siya mga pinangga kong mga igsuon, nania dinhi karon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Hindi mabangbang mga isunan. Maguba lang akong hinapay kung makabasa siya litra por litra nga history. Pero di kabasa. Ha? Nagpabilin nga tinuod ang akong gipabarog. Kinahanglan dili kaugalingong panabot. Kung dili mabasa por litra aron magbungkag ang hinapay sa kamatuoran nga akong gihapay pagpadayag kaniya. Sudugang mga kaigsunan, atong gabiton ang ilang official magazine. Gitawag kinig Pasugo magazine o kinahanglan dili ni nila supakon. Nagingon dinhi mga kaigsunan sa page 8, Gula, January to March 1995. The Church of Christ has totally become the Catholic Church. Although writers and historians continue to treat both as synonymous. Matod pa, bisayon ta kini ang Iglesia ni Kristo nahimo nga Iglesia Katolika. O matod pa nining maong libro nga ang mga writers o mga historian gi-consider nig synonymous. Unsa may synonymous? Different word but the same meaning.
Kung mabasa ang akong pinangga nga igsuon sa Biblia nga Iglesia ni Cristo, synonymous ana Iglesia Katolika. Unsa to'y Bisaya sa synonymous, lain-lain nga pulong apan maura ang kahulugan. Dugang pa nga kaligunan mga kaigsunan sa ilang Pasugo Magazine, March gihapon, April 1981. Page 3. Truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Ang kana kunong Roma 16, referado na sa unang iglesia ni Kristo sa unang mga siglo. Nakin sa manang iglesia nga nauna na. Matod silang Pasugo atong patubagon. Pasugo Magazine gahapon, April 1966, page 46. Na ganito ang banggit. Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Sumala sa ilang Pasugo, di na nila magamit ng Roma 16:16. Nga naman, referado man kuno gay kana. Matod sa ilang testimonya sa unang simbahan o ang unang simbahan mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Niya pa Jod, Pasugo Magazine, March, kay hilig po ni sila magkutlo sa itong libro, pero ang iyang mga libro ni ato nako. Kanang gamiton niya nga dili ni tiwason, no? Atong tiwason. Yes. Kay ang atong mga pinanggak nga igsuon, hilig man kay putol-putol ug angkon-angkon. Kung makakita Church of Christ, kuha sila kabantay, synonymous din as Iglesia Katolika. Damo nga magkutlo ang akong pinangga nga igsuon og Iglesia ni Kristo sa mga libro sa pare. Retirado na kay synonymous man nila. Ha? Wala nga ligon kayo ang atong pagpaparog. Dili lang encyclopedia, lakip na pod ang ilang kaugalingong pasugo ni pahayag na sa katinuod sa simbang Katoliko. Kay ni pahayag naman sila sa ilang kaugalingong baba. Ayaw mo kalimot nga ang isda makuha ra sa iyang baba. Ilang gamiton kining libro sa Iglesia Katolika ni Daniel Lord o sa ta Society of Jesus. Nga di lim natarungon og tiwason og pagbasa. Ningon sila tinuod ba ni nga ang inyong libro o inyong sinulat nag-ingon man sa How Did the Catholic Church Start? Page 35. Mingon din si Badrumil Parba. Oh, ningon lagi din eh. So the Catholic Church does not start with Jesus. O niya mingon din sila, naaman lagi, pero wa tiwasa. Ang pasabot day ni mga igsuon, ang simbahan nga Katoliko nagsugod pa na sa Old Testament. Gi-fulfilled lang o gi-perfected lang. Ako masahon, He did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather, He fulfilled it, perfected it, elevated it to the new dignity and power. Wa tiwasa. Nya sa mao gyapon nga libro giangkon man ang founder sa simbang Katoliko, Katolik si Kristo. Niya sa pahina 12. Nako tanan sa libro, no? Christ is the founder of the Catholic Church. O niya pa yung paklion ning una man lagi diri oh. Nag-ingon the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against seven skies his banners of revolt. Tanawa, gikan dis mga yawa. Pero mao ba nay testimonya o opinion sa author dili? Wa niya basahan kinaunhan. It is not altogether fantastic to say. It is not. Di man nila basahon. Mao na kung putol-putol ni ako pinangga nga igsuon atong basahon. Aron ay insiman, no? Iglesia ni Kristo. Kung di tiwason mahimong incomplete. Ni apa sa akong kamot mga kaigsunan. Daghan man kay ni ako na nang ipangandaman daan, no? Mao na nga kutluan na aron ako dayong tiwason, no? Aron sa ingon ni ana masakpan ang inyong gitaptapan nga kamatuoran. Busa mga kaigsunan ko napabarog jud nako. Dili ni akong kaugalingong hunahuna o kinahanglan ang akong pinangga nga igsuon nga si Brother Ramil. Dako kay kog tahod nini. Kinahanglan iya sang The basahon. speaker has 2 minutes left. Alamat, Mr. Moderator. Nga, iyang basahon litra po litra, kay daghan man sa libro, iya yung basahon litra po litra,
nga dili po si Kristo nagtukod, dayon patas nami. Pero di gani siya kabasa, dili ni patas, daog kita ni ining maong nagtugiya. Balikon nako mga pinangga kong mga igsoon, dili pruiba ang pagkamabasa, gani nasa ilang pasugo. Kaya dili ebidensya ang magdasangan. Atong basahon, Pasugo Magazine, Bula, October 2001. The name Church of Christ is not the only identifying mark of those who belong to Christ. Dili lang ang magdasangan maoy mark o timaan sa matuod nga simbahan. Busa mga kaigsunan ko, labing hungaw nga argumento maingon sila kay daw makapabor man kuno ni sila basta di mabasa. Makunsa man ang mabasa pero di ko tinukod ni Kristo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Time is up. Salamat. You have 1 minute to cheer up. 1 minute to cheer up. Ang maglalantugi sa ikaduha nga grupo adunay 15 minutos pagpangutana or interpellation period. Ang tubag ato si Jang tagaan og usa ka minuto. Akong obdon ang atong ministro Ramel Barba. Adunay 15 minutos pagpangutana or 15 minutes for interpellation period. Bago natin pakinggan si Ministro Ramil Parba ng INC sa kaniyang pag-cross-examine ni Father Darwin Gitcano, atin munang isummarize ang affirmative arguments ni Father Darwin. Ang unang matibay na argumento niya ay hindi ang pangalan o karakter ng iglesia ang magpapatunay na ito ay galing kay Kristo. Ang magpapatunay ng isang iglesia ay talagang tunay ay dahil ito nga ay itinatag ni Kristo. At paano natin malalaman na ang iglesia ay talagang itinatag ni Kristo? Dahil may mga ebidensya mula sa mga history books. Inisa-isa ni Father Darwin sa paglabas ang mga napakaraming standard secular history books na nagsasabing ang Iglesia Katolika ay itinatag ni Kristo noong unang siglo. Ipinaliwanag din ni Father Darwin na sa Biblia ay wala pang opisyal na pangalan ang iglesyang itinatag ni Kristo. Pero ang batayan ng debating ito ay Biblia at referensya. Ang hindi pa binigyan ng pangalan doon sa Biblia ay may pangalan na ito sa mga referensya. Ngayon, upang magiba agad sa negative side ang stand ng affirmative, hinamon ni Father Darwin si Ramil Parba na kung hindi si Kristo ang nagtatag sa Iglesia Katolika, maglabas agad siya ng referensya na nakasaad doon litra por litra na hindi si Kristo ang nagtatag kundi ibang tao. Dahil kung may kahit isang history book o kaya encyclopedia na nagsasabing the Catholic Church was founded by Talpulano, abay, tapos na agad ang debate. Ating panoorin ang estilo sa mga pagtatanong ni Ramil Parba. Based on rule number 4, mahiling ang mga referensya sa matag habi. O karon, naghiling na ang atong Ramel Parba, Ministro. Okay? Interpellation period now starts. Okay. Tawag ko nito, Darwin. Darwin, Darwin. Sumala sa imo, ang Iglesia Katolika itinayo ni Kristo ayon sa Mateo 16:18. Tama ba ko? Tubang, salamat. Sa Mateo 16:18, wa nang hanli ang maong simbahan.
O ang referensya na kay Biblia o referensya man ang atong sukaranan wa nganli o diha sa referensya klaro maginganlan pero tinaghanang libro o kinahanglan magpaabot ko karon nga litra por litra gayon ang imong pagnigar usab sa mga referensya nga ako nang gipang sulti. Kaya kung wa kay mahatag nga lain nga litra por litra nga dili si Kristo nagpabiling nagbarog ang haligi nga usa nga kamangturan nga akong gipabarog. Mato nimo wala nali. Sa ato pa kulurong tong iglesia dito. Salamat sa yano nga pangutana. Nga ang tubag nato ni Ana, wa man siya nanganli. Sa Mateo 16:18. Kung imong inog nga kulurong, imong giakyo si Kristo. Dugang pa ni Ana, wa man siya mabasa ng igalan. Iglesia raman na gisulti. Ayan na akong punan. Ako na'y makulurong kubunan ako. Mato nimo Ayaw sige. Ang ato Mato nimo walay pangalan ang iglesyang itilayo ni Kristo. Sumay sa inyong libro, noong 1870, the official name Roman Catholic Apostolic Church. May pangalan. Matod nimo, ang relihiyon na ay pangalan. Ang iglesia itinayo ni Kristo walang pangalan. Sapagkat walang pangalan yung iglesia ni Kristo, yung iglesia itinayo ni Kristo, sa inyo may pangalan. Sapagkat hindi yung iglesia itinayo ni Kristo. Salamat sa yano nga pangutana. Ato ba? Tubag, no? 1 minute ang tubag. Wangan li og sa referensya ginyanlan na. Og imo nung ipaligon akong tubag, imong gidugangan og ipaligon ko pinagis pagquote nimo sa 1870. Pinaagis mga obispo ginganlan pero magpaabot jud karon. Nga naa kay mabasa nga history diha. Ang litra por litra. Dili base sa imong kaugalingong pagsabot pinangga nga parba. Okay, para akong pagkutana, yung tanong ko, yung inyo may pangalan, official name, Holy Roman Catholic Apostolic Church. Yung kay Kristo, sabi mo walang pangalan. Hindi nga yung pangalan, hindi nga yung itinayo ni Kristo sa iyo, dahil sa may pangalan, yung kay, sa inyo may pangalan, yung kay Kristo wala. Salamat, no? Sa yun, Tubag, 1 minute. sa yun maray nga pangutana. No? Ang tubag. Ay sa pa I have 1 minute to answer the question. No? Tubag. Okay, tubag na. Nga, nagpaliko na nung ka nga sa 1870 ginganlan. Wa na magdigan, nga wa nganli ang Mateo 16:18. So, officially, sa 1870, imong giligon, nga gi-official di ay ang ngalan. Pero, tuman ini, ang paghingalan, dili mo ay pagsugod. Kaya sa paghingalan sa Pilipinas, ini, nagsugod, diha na rin sa paghingalan, itong ha ang Pilipinas. Diha na ang Pilipinas, wa pa na nganli. So, ang ngalan, dili na maoy makapatungha sa butang nga ginganlan. Nagpaabot ko karon nga imong ipakita kay daghan man kay kag libro diha, ipakita bisan usa na lang. Kasi Kristo dili nagtugod sa simbang Katoliko. Time is up. Okay, sunod na tanong. Interpolation. Hanggang pa ito, sabi ng pari ninyo, Mateo 16:18. And upon this rock I will build my church. This church cannot be other than the church of Christ. Hanggang pa ito, hindi. Hawak mo. 1 minute ang tubag. Mr. Moderator, no, ang yun, ibalik ang pasugod. Ito na dito ba dito? Ano mo? Tubag. Tubag. Behave. Ayos lang mo palabi, no? We base our argument based on logic, not on emotion, no? Time is on. Tubag, 1 minute. Sakto, ang imong kikutlo, o niya atong dugtong sa imong pasugo, aron makasabot jud ang sakto. Nya every time the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Although writers and historians treat them as synonymous. Every time nga mukutlo lagi kag libro nga Church of Christ, referado na sa synonymous kay Iglesia Katolika. Naana sa inyong pasugo. Continue on interpolation. Eko, sunod tanong. Sunod, tanong. Sangayon ka, Santiago 2:7, nga ang mga alagad tinawag sa pangalan ni Kristo. Tanggap ko yun. Niya sa inyong pasugo nga not name is the only identifying mark of the true Church of Christ. Mo sa basa-basa po mas pasugo ninyo. Kay mauro ni maghatag ninyong katinawan.
O nya, wala ko man. Ako 1 minute god, no? Nga akong gipamatud-an, wa pa jud sa nagpaabot jud ko. Kadaghan man sa libro, wa na gamit ron kung di siya makahatag nako. Litra por litra. Na si Kristo'y nagtutukod sa Iglesia Katolika. Mao na nga lig-on kayo kababarog. Unya kontra sa opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. All opinions are equal. Patas ra ang tanang opinion kung wa kay gigunitang ebidensya. O pa makakahatag og ebidensya. Nagpaabot ko. Iguwas na. Okay. Sumala sa tema, di mong gibasa ang mga referensya, Catholic Church. Ang tanong ko, mabasa ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia? Sabag. Ang mga pinanggang igsoon, kung naminaw lang ni si Brad Ramil Parba, dila na ni ahay pangutana, no? Kaya ako na nang gitubag, nga ang pagkamabasa. Time is up. Public, please behave well. Hello, No words, no signs, no overt acts which give any angriness or hate to one or to either party. So you only clap your hands. Time's on. Interpretation period. Continue. Ulit. Binasa mo, maraming libro, Catholic Church, Grolier, ano pa. Ang nasa tema, matutunayan mo sa Biblia din. Kaya ang tanong ko, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo? 1 minute. Salamat sa simple kayong pangutana. Nga simple na natubag nako kaganina. Pero balikon gyapon nako. Aron alang sa akong mga pinangga nga minahal nga niya dinhi karon nga uhaw sa kamaturan. Natubag nako mao. Dili lagi ebidensya ang pagkamabasa. Kaya kung maoro na ang mga born again tinuod sad. Kaya nabasa man. Mao na nga huyang ang mao nga katarungan. Suportail lagi. Nagpaabot jud nimo daghan kag libro diha di magamit. Kinahanglan pinangga nga parbaing na ba? Ni adi ni o encyclopedia sad ni. Roman Catholic Church founded by Talpulano. Mo na akong ipaabot. Ito, sunod na tanong. Hanggat mo, itong libro, pare, ang wikang Katoliko ay salitang Griego. Ibig sabihin, pagkalahatan. Bagamat, hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Hanggang ba ito? Hindi. Oo na nga, ayino na ko kaganina. Nga rin ako putlon. Oo, natubag ko Mr. Moderator. Atong tiwason. Tiwason na to. Kay incomplete man. No words, no signs. Ngayon din bagabat, hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di man i-period, kama man eh. Anong imo mang i-period? Mo nang ma-period, imong pagsabot. Padayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay Katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Katolik. Iritso lang lagi basa. Mo lang aron makumpleto, parang dili ma-incomplete ba? INC. Tanggap mo. Ang sabi rito, saan ang galing ang katagang Katoliko? Patay di sa libro niya. Ang unang gumamit ng katagang ito ay si Obispo Ignacio, Obispo ng Antioquia 107. Ang unang gumamit ng terminong Katoliko, year 107 si Ignacio. Tanggap mo yan o hindi mo tanggap? Okay. Ito na lang yung tugutan, parang waman dyan sa kapokus sa subject matter na church founder. So, padayon ko subag. No? Okay, atubag mo ni. Kaya mo mang giangkon og imong gikutlo kanang Apostles' Creed, naman sa kudulo eh. O kanang imong gingon nga si Ignacio 110 AD na suwat, no? So, obispo pa jud. Nya nasayod ba mo nga si Ignacio tinun-an ni Juan Evangelista nga suod sa dughas Ginoo. Damor kamo kutlo ni San Ignacio, damor nga nagkaduol mi ngadtos Ginoo. Uyon ka ang nag-invento sa terminong Katoliko, sa Roman Catholic Church. St. Ignatius invented the name. Hanggang mo yan, dawat mo na nga, gi-invento ni Ignacio ang pangalang Katolika. Dawat mo, di? Tobang! Invented, not founded. Lahi na. Sunod, nagtubag ako. Imong ikutlo ni. Na ako lang tabangan kutlo, kay wala kakakutlo. Niya sa Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Ano nilang kutloon? O niya diri o? Nag-ingon. Dire. Atong basahon.
It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Yatras na nato gamay. Yatras na gamay. Sama ra nga page. Ayaw, putla lagi. Ngayon din the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Mao na. Sa mato diha sa libro, for the first time, yan kung gi-invento ni Ignacio, for the first time, gitawag ka Iglesia Katolika. 107. Tama? So 107 lang, first time na gitawag na Katoliko. Dugod kay gi-invento ni Ignacio. Tama? Sayon kay nga pangutana. Ato ba man eh? Damo nga imong kutloon si Ignacio magkaduol mi. Kay imo rin gipamatud-an nga diha ng Iglesia Katolika sa 1st century. Wa ka magbungkag, nagpaligonon imo mga pangutana sa kamaturan nga akong dala. Dugang pa Igsoon Parba. Kasayod ka ba nga si San Ignacio tinun-an ni Juan Evangelista o ang nag-appoint niya nga obispo si San Pedro? Na-connect ka na sila sa Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw rin ang bato, tukuron ko akong iglesia. Nagkaduol na ta sila, nagkalayo. Okay. Saan mababasa sa Biblia na si Ignacio alagad sa mga apostol? Wala sa timan ni Mr. Moderator? Objection, Mr. Moderator, objection. Ikay nagsulti nga si Ignacio, nagkaduol mo. Ikay nagsulti ka. Ikaw ang nagsabi, alagad yan. You have 15 seconds, sir. 15 seconds. Meron pa 15 seconds. Ano? Saan mo mababasa sa Biblia? Sa Ignacio, alagad sa mga apostol. Saan? Saan? Sayon, hilong sa mo. Hilong sa mo. Bihig sa mo. Kaya na, Moderator, oh. Atubag mo ni. Kumana ang interpolation period. The 15 minutes interpolation period Ang tubag. is up. Ang tubag mo kini, mga pinangga. Ni gamit man sila libro. Una, Biblia ra ba ninyong dala? Namo mga libro. Kung mao na inyong gusto, amigo ra mo sa inyong gusto, pili-pili ra din ang inyong libro. Ni ang libro nga si San Pedro mo ay nag-appoint niya nga Bishop of Antioch. So nagkaduol. Excuse me, time is up. Napapansin niyo ba ang pambatang estilo ni Parba sa kanyang pagtatanong? Pinaulit-ulit lang niya ang napakawalang kwenta at walang logic na tanong. Pinatutunayan na ni Father Darwin na hindi ang pangalan ang makapagpapatunay sa totoong iglesia. Dahil aanhin mo nga ang pangalan kung hindi naman ito tatag ni Kristo. Kung ang pangalan lang na Church of Christ ang tunay na iglesia, yung Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell noong 1832 ay tunay din sila. Mas nauna pa nga sila kaysa INC na sumulpot lang noong 1914. Nangungupya lang si Manalo sa pangalan ng ibang sikta noon sa Amerika at napakarami pang sikta na may pangalang Church of Christ na mas nauna pa sa INC. Lahat ba sila ay tunay? Matanda pa nga ang Ditsin na Ajinomoto noong 1909 kaysa Iglesia ni Cristo na tatag ni Manalo noong 1914. Gumamit pa siya ng aklat ng isang paring Katoliko pero chinapchap niya ang mga nakasulat doon. Ini-emphasize niya lang palagi ang statement na Saint Ignatius invented the name. Hindi niya binigyang pansin ang mga naunang talata nito na the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Isa itong estilo ng pandaraya na palaging ginagamit ng mga INC. Pero nabisto pa rin ito ni Father Darwin dahil kung ang ibig sabihin ng invented ay founded, abay may dalawa palang founder ang Iglesia Katolika, si Cristo at si Ignacio. Akala ni Ramil Parba ay lusot na siya dahil sa kanyang Webster Dictionary, pero sablay pala ito. At kung ang salitang invented ay nangangahulugang founded, ibig ba sabihin na si Tertullian ang founder ng New Testament dahil siya ang unang Kristiyano na gumamit sa katagang New Testament? Hindi po, dahil bago pa isinilang si Tertullian ay may mga aklat na ng New Testament. Sablay pa rin dito si Parba. At ang pinakamalaking sablay ni Parba dahil sa walang humpay na pag-uulit niya sa statement na St. Ignatius invented the name ay di niya napansin
na ang ginamit doon ay katagang invented the name, hindi invented the church. Hindi kasi nakasaad doon na St. Ignatius invented the church. Ang inimbento lang pala ay ang pangalan, hindi ang iglesia. Pero pinalilitaw ni Parba na si Ignacio talaga ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Ang pangalan kasi ay hindi ang makapagpapasulpot sa bagay na binigyan ng pangalan. Halimbawa na lang, ang sakit na COVID ay wala pa itong official na pangalan noong una itong naminsala doon sa Wuhan, China, noon pang 2019. Ang mga doktor at eksperto ay una itong tinawag sa pangalan na nCoV o Novel Coronavirus. Pero binigyan lang ito ng official na pangalan ng World Health Organization noong February 2020 bilang COVID-19. Hindi ibig sabihin na noong binigyan ito ng official na pangalan ay doon lang din lumitaw ang virus na COVID-19. Kaya napakabaluktot po ng mga argumento ni Parba tuwing ginagamit niya yung St. Ignatius invented the name. Ladies and gentlemen, nakarelax na ba mo? So, let us continue. This time, Ministro Ramel Parba has negative comments on the first proposition. The time is now on. Ayun. Salamat mga kaibigan, mga igsoon. Natagad ninyo, napansin nyo sa mga tanong ko. Hindi paiwas. Hindi dapat na Iglesia Katolika, Iglesia paiwas. Puro paiwas. Kamagkana ko. Saan mababasa? Si Ignacio, alagad sa mga apostol. Ang pasahod, libro Katoliko. Bias! Nakapagpamutan na Biblia, niya ang pasahod na Apostles Creed nila, libro nila. Yan sa may tema. Patutunayan sa Biblia o mga referensya. May referensya, wala may Biblia. O yan. Biblia, punta tayo. Ayan siya, sabi niya, yung iglesia ay ginayon ni Kristo. Kaya, kasi nilang ginayon, ipahingan na lang sa ulahi. Doon na kuno sila sa iglesia gitungkol ni Kristo. Hindi natin. Oh, Galacia 1:22. Nakita ko ba yung one? Ano dyan? Binasa mo, binalito na lang. Pag binasa mo sa unahan, yung sinasabi ng sinonimo sa mga writers, pag binasa mo sa unahan, ipaliwanag, itinalikod yung iglesia. Hindi naitikas. Ano yung yung iglesia na sa Biblia? Galacia 1:22. Galacia 1:22. Tagalog na sa Bisaya. Diatong higayuna ang mga sakop sa iglesia ni Kristo dito sa Judea. Ano pangalan ang iglesia na sa Judea na doon sa Jerusalem? Iglesia ni Kristo. Pagkatapos, 19th century lang, natibuhok na siya, wala kami nalang kung iglesia ni Kristo. Objection, Mr. Moderator. Nagpamatuod naman siya sa ikadawang Time tima. is up. Ako ngayon siya, naghisgot naman sa Iglesia ni Cristo nga mao na ikadawang tima na mo. No nga, so Mr. Moderator, focus lang siya sa akong ipabarog o sa mga referensya. Iyang ipakita ang mga litra diha, ang referensya. Excuse me, Sir Parba. I would like to read the first proposition. Pamatud-an ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia ug referensya. Ang buot ipasabot, your negative comments should be upheld. Negative comments. Okay. Time's on. Continue, Sir Ministro Ramel Parba. Gusto ko niya kadali-dali. O di ako lang makmakan. Tingnan ko lang ito ka para hindi sa mga hirapan. Gusto ko lang masaktan. Saktan na natin sa salita ng Diyos. Kaya naman siya. Bakit sinabi na Iglesia Katolika doon sa panahon sa mga apostol? Kaya ang unang iglesia, gisulot sa mga bakatong manlalagda. O, 2029. Ito. 2029. Sa buhat. Kaya ito mabasa. Ito, mabasa na ito. MB. Nang himano ako. Natapos sa akong pagitan. Objection, Mr. Moderator. Nasa doon tima.
Wait. Time is up, man. Nasa tong we tema. give time for the objection. Nasa atong rule, Mr. Moderator, kung ang maglalantugi mo kawas na sa tima, kinahanglan iyang ipasubay pag-usab sa tima. Ika nang ilang nitalikod, muritso naman nga sa ikaduhang tima. So ako ang iyon, daghan man sa libro diha, wa na nagamit. So gamita nga, litra po diha, nga dili tinukod ni Kristo ang Katoliko. Objection is done. Objection is done. Continue, Sir Ministro Ramel Alma. Nakabantay mo sa big object, kaya nasakit ang man. Alia, nahibalo ako sa tapos sa akong pagikan, pagkasudlon kamo sa lubong mabangis, nga dili pa sa inuon ang panon, o gikan sa kaugalingon ninyong bundok. Manindog ang mga taong magsulting balitan sa pagbulag sa mga tinulang, sunod kanila. Objection, Mr. Time's up. Objection, Mr. We give Moderator. time for the objection. What is your objection? Klaro akong objection. Ni-deny naman ang moderator. Ano, nagpadayon pa man siya ng nisod ng mga lubo. Muritso naman sa ikaduhang tima. I-reserve lang na sa ikaduhang tima. Okay, mo naman na. Ang tima karon, pero matuod ng iglesia ang simbang Katoliko, gitukod ni Kristo. Ipamatuod niya dili tinukod ni Kristo. Objection granted. Okay, continue. O sige, ang akong ang iyong istorya, alagad ko, no? Sunod sila sa panahon, di ba mga dito ba? Kung yung ako lang hindi makutulan, ang nisunod sa panahon sa mga apostol, kung ako ay nagtalipod, nagtulong, butang balitan. Okay, sama na una. Objection, Mr. Moderator. Gigan man. Natay role mga pinangga kay Kristo. Time's up. Objection, Mr. Moderator. Ulit ka. Objection, Mr. Moderator. What is your objection? Niingon na kami sa moderator nga akong objection granted. Yes. Ano, napadayon pa man siya. For the negative comments coming from Sir Ministro Parma, please adhere to the main issue. Adto ni mo tumagon dito. Sir Parma, time's up. Continue. Okay. Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matod sa Saint Ignatius invented the name. Continue, sir. Oh. Kani kong pangalan Katoliko, mura legit nga gina simbol. Oh, ang una na 107 Ignacio, tingnan na niyo, 107. O niya, kanang pangalang apostolika. O, Pedro, sa Pedro. O, kanya. Ayan, Deliesa. Sa Pedrong Nisia. Ako na lang ipakopya. Sa Pedrong Nisia, naisip Creed, ang salitang apostoliko ay idinagdag sa pagsasalarawan sa simbahan. Hilig mo magdugang? Hilig mo magdugang? Oo. Hilig magdugang. O yan, kanang Katolika. Ilan ha? Di ba na ninyo ha? Gidugang nila na. O yan, kanang pangalan Katolika. Gidugang ka na. Aminado sila. Apostles' Creed 186. The moment heresies arose and schisms, Catholic was added to the name Church. Gidugang ang pangalang Katolika, gidugang na idinaglag lang ni Ignacio. Ipulog ni Ignacio na. Ikisa ko na ni Ignacio. Tama ko, alagad ko lang ni Cristo. Kasi pasahod libro nila. Butan ako sa Biblia asa. Kaya ka nga, tinayo, naisip kilip, ang pangalan ng mga apostolika, idinagdag, dugang tapot. Kaya, dahil ay hinay,
kanina, dali nyo siya, iya din ang ipakuan. Ako din ang masahol tayo, kasi didugang. Kaya, kung sa may gino sa Biblia, dugang ang naghampa, kanang magdugang. Dagdagan, hahampasin ang isang sagot yun. Isa pulong Katolika, idinagdag. O, dito na naghampas. Yung Apostolika, idinagdag. Hampas na naman. Hampas na mga luluroy. Diba? Ako galing yung mahina, iyan yung pinali-dali. Para mahinawan ko niya nga, wali na Biblia. Kaya pulong ng Diyos sa Katolika. Iyan sa may, ano ba, bawal na Diyos? Ha? O, ito, 12:32 ng Deuteronomio. Doon na may sugo ang Diyos. Kaya gidugang ng Katolika, gidugang ng Apostolika. Deuteronomio 12:32. Ito ang Diyos. Pangati mo, unsaon pagsunod sa iyang sugo. 12:32. Ano ang atong mamasa? Deuteronomio. Bisan unsang butanga, nagisugo ko kaninyo, na pagabuhaton ninyo. Dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab ikanini. Idinagdag yung Katolika. Idinagdag yung Apostolika. O, ito naman, Romana. Diyan mo na. O, tanaw na to. Religion, Doctrine and Practice. Page 454. Ano yan naman yun, no? O, the word Catholic, Roman, the word Roman being added to indicate that it is in communion with the Bishop of Rome. Ayaw ng mga Katoliko na sabi, buong papat. Awa sa akin ba? Kanang mula di kulata din sa buksin. Para buksin ba? Continue. Oh, yeah. The word Roman being added. Oh, dinuga. Katoliko, duga o dili? Apostoliko, duga o dili? Hey, principal, ang pangalang Romana, duga o dili? Duga! Oh, yeah. 1545 man ang Romana. Oh, di ata arita sa terminong mismo na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano sa mga ibugang gitibuok Apostles' Creed in 1870. Kailan? At the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic. Continue, sir. Nindot yung mga Katoliko na dibati dahil masakitan sa nindot kong bisip. O sige yun, 1870. Ang tibuok official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Remember, my friends, Magellan landed in the Philippines in 1521. Therefore, pag abot ni Magellan din 1521, wala pa yung official name. Ano saan? 1870! Oh, wala pa! Tapos Magellan, napatay na lang sa Lapu-Lapu. Wala pa dyan pangalan. Official. Hindi siya dito kung ni Cristo. Wala raw pangalan. Sa kanila may pangalan. O hindi nga yung iglesia ni Cristo. Sabi mo, yung iglesia kay Cristo walang pangalan. Isa yun may pangalan. Hindi nga kay Cristo ito. Continue, sir. Yan ang pangalan nga. Wala ko yung pangalan. Nasa ko lang yung individual sa inyo pare. Religion, doctrine, and practice. Pare naman eh. Pare. Pagka pa ni pare. Sukin ko na yung tigwa nga pare.
natin. Ako natutan. Hindi wala nakatun. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called. Nakikitawag wala? Has been called the Christian Church or the Church of Christ. Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ay, pangalan ni Kristo wala. Pangalan ni Kristo wala. Maluwas ba na? Way pangalan Kristo? Himaluin ninyong tanan. Kauban sa kasama ang Tagalog. Oh, himaluin ninyo. Himaluin ninyong tanan. Ano ba alam nito? Basta mo niyo. O sa tibuok na katawan sa Israel. Natulo tungod sa ngalan ni Jesucristo na nasa ritmo na inyong ginansang sa krus. O sila. Hinimawang bato. Lagi sa likuhay sa magtutungod. Nga nahimong pangulong bato sa pamagang. O diha sa lain. Walay kaluwasan! Jesus! Ay walay laing pangalan sa kaliwala, walay laing pangalan sa ilalon sa langit na nahatag sa taliwala sa mga tao. Hatag na sa Diyos, dili gi-invento Ignacio. Yaw sa mali, nga diha kaniya mga luwas kita. Asa mga maluwas kita? Katoliko, bisan invento? Apostolika, konsilyo sa Nicea, 225. Roman, konsilyo sa Trento, 1545. Ang Timo, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Kanusa, 1870. Na ay pangalan ni Cristo? Wala! Jambo, Jambo! Walang kaligtasan, walang kaluwasan. Ang Iglesia ni Cristo, wala tayo. Church of Christ. Iglesia yung taas pangalan. Yo! Yeah! Or of the church, her likened to a house, a fortress, built on rock. The whole strength and all efforts it can make will never be able to prevail. Yan yung Mateo 16:18. Over the city or the church of Christ. There is an objection. What is your objection? Nagpamatuod naman nun sa Iglesia ni Kristo. Kinahanglan, iyang gubon, kaya dapat sa unang timaron. Ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, tinukod ni Kristo. Wa, yung kakaguba. So, Mr. Moderator, pabalikas siya. Kay, Objection is granted. Objection is granted. Sir Parma, you are in the negative comment at this point in time. Guba ang Katolika. Ayaw ipamatuod sa ang imuha kasi sa sunod na ikaw na ang magmatuod. That is for the second proposition. So, Sir Parma, times on. Sir Parma, continue please. Nakantay mo sa galag object. Maraming po gamit lang katutunan dito sa debate for objection. ganun, yan. Guba ko. Daan ang guba. Ano sisirain mo? Natin ang sirayan. Time remaining 8 minutes. Time remaining 8 minutes. Kanatira, mga kapan, iyang puro pagtulunan. Usaon nato pag-ila sa tinuod ng Iglesia. Sa Biblia ka, ila sa doktrina. Di ba? Santiago 2:7. Public please do not speak Santiago. in Do not insult
the holy name of Christ, by which you are called. Doon na yun ang mga Kristiyano, gitawag sa pangalan ni Iglesia Katolika. Iglesia Katolika na sa Biblia? Apostolika na sa Biblia? Objection, Mr. Moderator. Times off. Is objection, times off. Ato nga tima akong pahinumduman, akong pinangga. Nanisimang na siya sa ikaduhang tima. Gusto ko, Mr. Moderator, ipagawas, wa man na magamit na ng mga libro niya. Ipagawas nga founder, dili si Kristo. Ayaw pa pamatuod sa sikan nga tima. Dapat na sa unang tima ron. The moderator would like to reiterate. Objection is granted. Why? On the ground that the first proposition, ang positive is this one. And under the first proposition, the negative, ang buong di pasabot, gupon sa ni Sir Ramel Barba, ang iyang ipamatuod. So, guba, Sir Ramel. Guba ang iyang ipamatuod because you are in the negative side. Guba ang iyang ipamatuod. Sir, continue please. Time's on. Okay lang. Klaro man, ano mga kupon? Hindi ako di pa nasabi, Roman Catholic, yung bento. Ano ba yun? Ano ba yun? Isa ng kaguba, libro nila, pangit. Bata pa ganang pangit, sumak-sumak ko na. Ano napansin nyo? Sa objection, delaying tactics. Ang kaya ano, dito nagpari, abogado niya. Ano ba? Abogado, white paper. Objection, time's off. There's an objection, time's off. Objection. Ang akong pinangga nga igsuon nga ni objekta, kay wa naman siya musubay sa tungod kasabutan. Hingna lang nga wa kay katugan nga referensya. Dili kay mapabarog na kasi kaduhang tima. Unya, gigranted na akong objection sa moderator. Unya, kung mapadayon gyud ka po na bato pa nimo ako batan-on na nagsupak-supak, tiguan na po kang sigsupak-supak. The time is still off, ha? The time is still off. The commentator would like to comment. The moderator would like to comment. Diya sa ako ang kalagdaan sa maong debate karong palisa nga wala tay under or below the belt. Kanang mga personal, wala na na-appel. Wala na na-appel. Oh, public. No signs for provoking or provocation. Okay? So, the moderator would like to reiterate. The first proposition, di pamatud-an dire sa Iglesia Apostolika Romana nga ang ilang simbahan mo'y matuod. Onya, gitagaan na to siya 25 minutos. Affirmative views nila nga tinuod ang ilang simbahan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinuod! Unsa may rule sa second group ni Sir Ramel Barba, ang iyang rule pagguba, pag-ingon na dili na tinuod, pinaagi sa ebidensya o referensya. Okay? Okay, so klaro na siguro na. So time is on. Continue. Nasaan ka na lang ninyo? Remaining time 6 minutes. Nasaan ka na ninyo? Magpagituan na po, sige. Ignacio, Catholic. Ako naman, Saint Ignatius invented the name. Natapos ang pagsulat sa Biblia, year 100. Patay ng mga apostol. Kung na pangalan Katoliko ba, katao mga apostol na. Dili-dila pagbuba. Dili lang buba, hubag pa. Usman pa na to. Iniesa. Huwag mo sila makontento po sa.
Talang apostolika. Ginugang ba? Di ba sa mga kanina? 1845. Page 7. The Council of Trent made Roman part of the official title of the church. 1845. Concilio. Concilio sa Trento, not sa North Italy. Buba o dili buba? Kung sa boxing pala, di ko lang na yung ba? Ha? Live for Christ mo? Ha? Ay after ka, may ano ka? Diba? Kung tayo siya lang mas ako, Diyos ka na to. Winning time, 3 minutes. Dili pa rin eh. Dili naman dili bro. Nasa ilang binasa. In the earliest times. Sa Biblia. Ako na binawa. Kaya na mag-iglesia ni Cristo sa Biblia. Ako na binasa. Ilang niwala ng pangalang Cristo. Ilistan. Ang opisyal na pangalan? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano sa? 1870. Asa? Konsilyo sa Vaticano. Italia. Buka, dili ko ba? Buka! Last 2 minutes. Buka! Kana? Dili na mo daw ang kana. Kaya hindi na mo daw sa kamaturan. Diba? Paano lang diba? Diba? Bisa mo na-out na. Lisi-lisi lang diba? Puro ka nasakit diba? Ang tema niya, pamatudan. Ang tema, pamatudan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia. Biblia o referensya. Basta referensya. Wala Biblia. Wala. Wala sa Biblia. Referensya na. Wala ko puro referensya na. Wala Biblia. Sabi tawag ka na. Puro referensya na. Referensya na na. Kaya kung di ka basa, di ba din ang klaro? Hindi naman ako sa mag-gayon sa ilang pare. Hindi galing yung terminong Katoliko, pangkalahatan, hindi galing sa kay Kristo at sa mga apostoles. Kung sa madera. Sa magasa. Dili siya. Dumaw, dili dumaw. Time is up. Time is up. 1 minute, relax. 1 minute, relax. Sa negative stand ni Parba ay paulit-ulit pa rin niyang binanggit ang nakakaumay na St. Ignatius invented the name kahit na hindi ito sumusuporta sa kanya. At ginamit niya ang maling analogy na ang Iglesia Katolika raw ay parang jeep na asimbanda dahil ang pangalan daw nito ay pabago-bago at dinagdagan mula sa simula. Ang di niya napansin na ang pangalan lang ang nagbago pero ang organisasyon mismo ay ganun pa rin hindi nagbabago. Katulad na lang sa bansang Pilipinas, una itong pinangalanan ng mga Espanyol na Las Islas Filipinas. Pagkatapos ay pinalitan ito ng mga Amerikano ng The Philippine Islands. At sa kasulukuyan, ito ay may opisyal na pangalan na Republic of the Philippines. For short, Philippines. Hindi ibig sabihin na ibang bansa tayo noong binago ang pangalan nito. Maraming beses na binigyan ng warning sa moderator si Parba dahil sa paulit-ulit nitong paglabas sa paksa. Ginamit din ni Parba ang Deuteronomio 12:32 na nagsabing huwag dagdagan. Pero di niya binasa in context ang talatang ito na tumutukoy sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Hindi po yan tungkol sa pangalan at walang kautusan na nagbabawal dagdagan ang pangalan ng anumang organisasyon o iglesia. Bunga lang yung sa guni-guni ni Parba. Gusto ding palitawin ni Parba na hindi si Kristo ang nagtatag sa Iglesia Katolika dahil daw walang pangalan ang itinatag ni Kristo doon sa Mateo 16:18 habang may pangalan naman ang Iglesia Katolika. Di porket wala pang pangalan ang isang bagay, lugar o organisasyon ay hindi na talaga ito papangalanan sa hinaharap. Totoong walang binanggit na opisyal na pangalan ng Iglesia diyan sa Mateo 16:18 pero hindi ito patunay na hindi na talaga ito papangalanan sa hinaharap. Iba kasi ang kapanahunan ni Kristo sa panahon natin ngayon. Sa panahon ni Kristo ay hindi pa sila obligadong bigyan ng opisyal na pangalan ng grupo o organisasyon nila. Habang sa ngayon ay dapat kang magbigay ng pangalan sa sikta o kulto mo bago mo ito iparehistro sa SEC o Securities and Exchange Commission.
Yan ang ginawa sa kulto ni Manalo na Iglesia ni Cristo. Malaki po ang agwat sa panahong iyan. Iglesia Katolika na naitatag noon pang 33 Anno Domini versus Iglesia ni Cristo na tatag lang noong 1914. Karon, mga kaitsunan, atong tagaan og 15 minutos Unang interpellation period para sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. 15 minutos for interpellation. The time is on. Unang pangutana. Kay imo mang gisupak nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili tinukod ni Kristo. Naa man kay dalang libro dia daghan kayo. Mabasa ba diha Mr. Barba litra por litra nga dili si Kristo nagtukod? Mabasa? Oo o dili? Ano to ba? Nakabay mabasa nga dili Iglesia Katolika Apostolika Romana? Kaya ako nagaling gibasa ni Biblia. Ang iyang ipakita, kanang dili. Kung mag-apply ni, wala ni sa gobyerno, mag-apply. Nakabutang mail, email. Pagbutangan na niya mail, iya pa nakasulatan, not email. Kailangan nila ito, Udolendo. Pwede na siya. Kasi pangalan mo? Time for tubag is up. Time is on. Continue, Father Gitgano. Objection, Mr. Moderator. What is your objection? Naa sa atong tema kung oo o dili kinahanglan tubagon gayud. Okay. Ang atong pangutana, Mr. Moderator, mabasa ba litra por litra? Ayaw mi tubaga sa una-una lang. Basaha. Mabasa o dili litra por litra? Under, the commentator will say the following. Under sa mga kalagdaan sa debate, ang pangutana nga oo o dili kinahanglan tubagon kayo. That is number 6. But, under number 13, ang tubag tagaan og usa ka minuto. Nga sa ato pa, tubagon una oo o badili, unya mo experience siya sa iyang tubag, good for 1 minute. Continue. So time is on. Continue, Father Gitgano, for your interpellation. Mabasa ba litra por litra kay daghan magang libro nga magamit diha ang ako pangutana? Mabasa ba litra por litra nga Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ang imong dala nga mga libro tinukod ni Kristo? Dili tinukod ni Kristo? Oo dili. Okay, ali akong kapag. Mabasa ka pa. Ang tubag, 1 minute. Good for 1 minute ang tubag. Ang libro, naa sa atong paksa, pamatuan. Diba? Wala na, basahon, letra por letra, tanan. Patutunayan, nasa tema. Kung magalita na abogado, ngayon niya, naibisa, nang nagnakaw si Pedro. Saan mababasa sa Kodigo Penal na si Tom Tulano nagnakaw ng kalabaw? Hindi nagnakaw ng kalabaw. Tama na! Argument. Ang naa sa tema, patutunayan, pamatudaan. Ang akong ipamatuod, i-invento ni Ignacio 107 ang pangalang Katolika. Kung saan magpasala sa Ang Biblia. tubag is up. Imong gigamit ang libro nga Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Kamatod nimo imong ning gikutlo, it was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Nya atlas tagamay, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Pangutana. Nadungog ba ninimo wala? Good for 1 minute. Ang tubag, good for 1 minute. Dili na nadungog, nabasa pa. Tinaunayan. Saint Ignatius invented the name. Kanang Katoliko, mura ng dahil mo ugit. Catholic. Di ba? Ano sa Catholic? 107. Sunod, ipalit ang chassis.
Sunod, pangutana. Imo mang giangkon. Time is on. Father Gitgano, continue please. Imo mang giangkon nga imo ning nabasa. Ang pangutana kay imo maning nabasa kinsa may nagtukod sumala sa imong nabasa. Tubag, go for 1 minute. Do not shout, do not shout. Ignatius invented ang kahulugan invented establish Excuse me. The moderator would like to remind the speakers, debaters, not to go nearer because it is an act of provocation. Do not shout. Sunod, pangutana. Correct. Sunod, pangutana. Time is on now. Sir, Father Gitgano, you still have 8 minutes for your interpellation. Please proceed. Akong gisundan kay isong parba sa imong dokumento. Ang akong pangutana mao, wa man ko mangutana nagbining. Diri ba unsay mabasa diri o kinsay nagibasa man kanino? Susumana niining maong libro nga imo mang nabasa. Kinsa may nagtukod sa Sibang Katoliko? Si Kristo o dili? Ang tubag, 1 minute. maliwanag, sabi ko, Ignatius invented found itinayo ni Ignacio, therefore hindi Cristo. Ito. Si Cristo yan, gitawag ko ang pangalang Ignacio. Pagalitan, napagatutaan, manakawat si Tampulano. Pinakaman ba kayo? Dili si Cristo. Dili si Erwin. Dili si Camille. Ano sa lang makakargumento ha? Kay imo mang nabasa niining libruha o ang niining libruha the church founded by Christ and Saint Ignatius invented the name. Kung ang invented para nimo mo po nagtukod, imo ang kunon duha din na magtutukod sa Iglesia Katolika sumala sa mga imong gigamit nga libro. Ang tubag, 1 minute. Ako kanina raw, yan ang narap. Kaya pagkakarahan, di ba mo dito ba? Abeg, do not say any words. Klaro na kaayo. Saint Ignatius invented the name. Tapos, pinasa ko yan, Webster. Webster Dictionary. O sa nahulugan? O sa invented? Found. Ano? O sa Bilisaya? Sa Isabel? Dito ka na dito. Dito ko. Ignacio. Pinahaglan pa kayo. Dili si Cristo. Si Ignacio. Sunod, pangutana. Kinsa man dyo'y tinuod niya nagtukod? Si Ignacio o si Kristo? Tubag, 1 minute. Sa iyo ka, pagkakarahan. Kami question. Hindi ako naman sa Isang katulo, si Cristo, si Ignacio. At tinawag na Iglesia ni Cristo, si Cristo katulo. Iglesia Katolika, si Ignacio. Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Ako, ano sa kabasa? Time is off. There is a request. There is a request. And all request is granted. Oh,
Diskalagahan number 4. Mahiling ang mga referensya sa matag hari. So atong hilon, tagaan nato ang panahon kung masugot na ang Kristo. Mga igsoon. Time is up, time is up. Okay. Okay. So, what is nakibaw silang libro? Time is up, time is up. Pangutanan, Yeah. moderator. Here is a request. Sir, what is your request? Okay. Okay, kinsay magsusulat? Okay. And the relation. The request is granted. Ang himawan ako ani, ang gasulat ani, Defensor Katoliko, Tagalog. Ang isulti na ko, wala yung writer na, wala yung Iglesia ni Cristo writer na. Oh, Kasi ako lagi, ipakita ang sa page. Ang gihimo karon pagmatuod o dili pagmatuod gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumanga sa inyong basahon. 1 minute. Ayaw ito ba? Luma kang tugtugin eh. Ayaw ito ba? Sumala sa pagla sa Biblia. Dimana nato? Gawa 20:28-30, ang Iglesia, ang panon, ang Iglesia ni Cristo, sudlon sa lubong mabangis. Ang lubong mabangis, Mateo 7:15, mauna ang gulay nakanabit upang karne cordero. Sumala sa inyong libro, sumala sa inyong libro, ang mga lubong mabangis, mga pare, Objection, Mr. Secretary. Time up, time is up, time is up. Pangutana. Kay imo mang gingon nga si Ignacio ang nagtukod. Kunya naa mas inyong basahon si Emperador Constantino, si Emperador Justino. Ang pangutana karon kinsa man ang among dawaton, ang una nimong pahayag o karon sa inyong basahon. Pagtalikod, pag-ili sa pangalan, sa Iglesia Gitukod ni Cristo, usalam na sa Iglesia Katolika, mau manibunga sa pagtalikod, bilis na pangalan sa Ignacio. Kaya, namin mga pagtulunan. Diba? Naipagtulunan. Naipagtulunan na ipag-o. Si Justinian, Please, audience, behave. Please behave. yan itong bumagsak ang Roman Empire, 476, ang western part. Si Ignacio, nasa si Emperador Justiniano, di pulis siya, yan i-invade yung western part, diya sa eastern. Ha? So sinita mo, i-impose niya, gusto nila, ipatukan niya ang Justinian Code. Usa dito, doktrina sa Trinity. Oh, musaon sa mana, ang pagtudlo o sayop na pagtulunan, Mr. Marto, objection. There is an objection. What is your objection? Gisgot na siya pagtulunan. Ako gisang gisundan karon Mr. Moderator sa founder. Ang pangutana karon, puro ba din na tinuod ang imong ipahayag o ang pahayag sa inyong basahon? Puro ba na tinuod oo o dili? pareho kong tinuod. For 1 minute. Pareho kong tinuod. Kaya ang pangalan, akong gisgutan, sila Ignacio. Konsilyo sa Trento, obispo na. 1545, lain na sa mga obispo. 1870, lain na sa mga obispo. Bibuo ang Iglesia Katolika. Si Justinian, impose niya ang Justinian Code. Na dito, at yun ang nilimuto sa Kaiser Clay, sa nga pagpusan niya na, karang si Cristo Dili Diyos. Paano ito? Kasama pa ito. Salamat. Iyan na po inyong basahon. Iyan nag-ingon ang sulo, sinuwat ni Felix Manalo. Sulo. Sulo. Iyan nag-ingon din nga si Constantino ang nagtukod. Gamato ni mo dili. Mga ka na. Tubag, 1 minute.
sa cross-examine na ginawa ni Father Darwin doon ni Parba ay lalong nabaon sa hukay at ang argumento ng INC. Dahil pinipilit ni Parba na si Ignacio talaga ang nagtatag sa Iglesia Katolika, ay pinagbigyan na lang ito ni Father Darwin. Hindi napaghandaan ni Parba ang sunod na atake ni Father Darwin na nakasulat sa aklat ng mga INC na may iba't ibang binanggit na tao na founder din daw ng Iglesia Katolika. Sina Emperador Justino at Emperador Constantino. Ang lumabas tuloy ay tatlo ang founder ng Iglesia Katolika. Nagkakasalungatan na ang INC. Gumawa ng palusot si Parba na si Justino at Constantino raw ay nag-impose lang sa batas. Hindi pala sila founder dahil nag-impose lang sa batas. Iba kasi ang impose at iba ang founder. Kaya sablay ang kanyang palusot at sumasalungat na sa mga aklat ng INC. For both speakers, you have 5 minutes rebuttal. For both speakers, the Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo, you have 5 minutes rebuttal. Ang una, negative. Ang muuna, si Ministro Ramel Parba. Time is on. 5 minutes rebuttal. Higala, kabila sa among mga No more objections. higala namang mga Katoliko, ayaw na Pilipino. The brothers, when it comes to blood, no? Kailangan ikaw pagtuo. Kailangan tayo religious freedom. And that religious freedom is given to us by the Constitution. So, ako gigamit na, no? Kaya ang namang gusto ko, ang iyang papatulan ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, na gitukod sa Ginoong Kristo, sumala sa Biblia o Referensya. Sakit man ito nga kung di pamasa, sakit man ito kami ito. Kung na rin ako na ito, na aking mga parents. Mga Catholics. Kaya ako na hindi ko mga taga-tubigon. Mga ko na mga misis, ang parents, higitan sa tubigon. Kung may Catholics ko diyan. Diba? Sakit na kami na. Pero, di ba sa manamo? Gi-invento ni Ignacio ang pangalan Katolika. Sabi ng matupasa Webster, ang invent ay means found established. Pwede kita ko. Namanong na kami Emperador Constantino, si Justiniano. Ipatuman man na niya kanang Justiniano, mga balaod sa Roman Catholic Church. Ipatuman niya sa Empire. Kaya, dinun pa sila na, ako din mga obispo. Ay, mga obispo Katoliko, wala nisbuti sa konsilyo sa mga pangalan. So, ang akong puntos din ang itaon, ang naman mabasa na ang Iglesia Katolika, di tukod ni Cristo. Pinahayang patutunan na ipasa naman ako, invento ni Ignacio. Pagbasa na ako, nag-invent, establish ni Ignacio ang Katolik. Therefore, it's not grounds. Unless, you would tell us that Christ and Ignatius are the same person. Pero hindi naman nabawi. Pero sila nga alagad ko na asa ilang ibasa, libro na po nila. Kung among masahod, sa among pasugong magasin, daghan tayo ng pasugong magasin, kag-ingon, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, hindi gitukod sa Ginoong Jesucristo. Naalang na, sa mga, naulig gitukod? Asa kong pahila, maumagali inigi, buklo sa parit, 25, 25, atot na gawin. Hindi galing kay Jesus ang pangalan Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ikuti ani sa parin na si Trinidad sa mga kasugo sa Iglesia ni Cristo. Pero bias, pagkalibro na mo ang usultilang anak na walay evidences. Di sabi nagsulti nga din ni Ignacio ng Catholic. Isa man, sila. Ilan man ang libro? Edward Taylor. Pari pala nila. Na pari yung sabi. Na magsupak-supak na din sa iyang amo. Diba? Oh, senior, namatay naman gali. Lugay. Mata pare-pare, supak-supak ko na iyang amo. Kapag-itaon na nga. Sa kasundo na mo na hindi itinayo ni Cristo ang Iglesia Katolika. Dawato na nila. Hindi mo man ang libro. Bias na. Mawa na nga mong ipagutana sa Biblia. Kaya nga naman, Biblia, mawa may sukaranan sa kaluwasan, mawa maghatod ka na to sa kaluwasan, ikaduhang, tumutuyo, Cristo.
sa may history. Simple na kayo. Church of Christ. Iglesia ni Cristo. Inubos ng dugo ni Cristo. A very short and a simple name. O sa gibuhat, gitsak-tsak ang pangalan ng Cristo. Gitangtak. O sa gipuli, una, Katolika. 107 AD. Tapos na India. Wala kagin na kontento. Gidugan. Time is up for Thank you so much. Salamat. Time is on for the positive rebuttal for 5 minutes. Father, please continue. Ikasubo na ko. Yang akong pinangga nga igsuon, wa jud kaguba sa tima. Nara sa sangan. Nasa sangan, pero wa jud siya kahingan sa founder. Pero, niya dinhi mga igsuon nga nagkasumpaki naman niya mga ideya in taon noy unang tukod sa Ignacio. Unya nakurat siya kay wa siya atong mga libro nga to dala. Ingon po siya, oh, Xerox man na. Isa na Xerox ninyo, di mo tukab tinuod. Nagkasumpaki ang akong igsuon. So posible kung tinuod pa ka, di magkabangi imong komentaryo. Usa ra imong itugan. Tundo naman hinuon eh. Onsa ilang panudlo ko magkasumpaki ang mga pahayag ni ang mga igsunan silang Pasugo Magazine, November 2002. Mga hidwang pananampalatayang inikalat ng mga bulang tagapag-aral. Hidwang. Bot, di mo Tagalog bot. Nagabangi. Ay, mali magkasapul-sapul ta. Kaya di man ta Tagalog. Hidwang. Nagkabangi. O, matod pag nagkabangi, mga bula ang tagapag-aral. Pag-aral. Wa yun niya magbuba ang mga libro. Daghan ta sa libro. Ha? Wa yun. Wa yun niya manggamit. Nindot untag, nagdana lang siya og nang pusta na buwad ba? Nalagyan dito, Jesus Christ founded or someone else founded the church. Wa man yun. Mao na nga kanunay tani object kay ngano, wa naman siya mo subay-estima. Ikaduha naman eh. So karong ikaduha ato nang atangan, no? Unya dugang pa kay sunod iyang ikutlo rio. Juan Trinidad nituo siya sa maong pare. Yang isupak siya nako nga pare nga sago. Wa niya tiwasa mga igsoon. Incomplete ang iyang pagbasa mo ng INC. Mao nang mga igsuon ko pagmata na kamo. Kaya ano, wa niya tiwasa pagbasa. Ako tiwasong pagbasa. Ang gisutlo niya nga Juan Trinidad sa kapari. Kaya nga ang dalawang pinaka malaking dahilan ng mga grupo ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika. Una, ang Papa hindi galing ni Cristo, ang Katolika hindi galing ni Cristo. Ilang katarungan, dili katarungas pare. Dapat tiwason na to. Tiwason na to. Kung nasakpan na mo. Naingon din ni Paminaw, wa niya tiwasa. Kung matinudaanon pa siya, iyang tang tiwason. Public behave please. Kaya kung doon naman siya kaugalingon nga kining invested interest, mauna, gawa niya tiwasa. Wala akong tiwason mga igsoon. Hingon ang pare mga igsoonan, gawa niya tiwasa. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kang Jesus ang itinatag na iglesia. Ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gawa tiwasa. O niya Public behave please. Public behave ingon pa please. jud dinhi mga igsoon naghangyo kaninyo. Public behave please. Kaya ang gawin mo, payo ko sa iyo, iwan mo na iyang iglesia ni Cristo magbalik sa dating layaw ng puso mo at muling makibagay sa tugtog ng mundo. So iwan ko ng iglesia ni Cristo. Naan sa inyo pasugo? Nasa inyo pasugo magasin? Ngayon din mga son. Anong ikot mo tag history? Public Nasa please. also. Read the history books and see. Kung sa inyo nakita, wa jud babungkag niyang historical books nga akong gipresent. Igo lang in taon siya na mapa. O nya dinhi sa ilang pasugo, inyo ning pasugo taon, dili ni amo. Niingon din. Time is up. Time is up. Thank you very much. Public, 1 minute, relax. Natapos po ang grand debate sa pagitan ng Iglesia Katolika at Iglesia ni Cristo na maraming tao ang naliliwanagan. Sa katunayan nga ay maraming mga dating members ng INC, MCGI o ang dating daan, SDE at marami pang miyembro sa ibang sekta
ang umanib sa Iglesia Katolika pagkatapos nilang mapanood ang debating iyon. Marami ring mga Katoliko na walang interes na mag-aral sa mga doktrina ng Iglesia Katolika ang nahikayat na magsisiyasat sa mga aral nating mga Katoliko. Si Father Darwin Hitgano po, sa ngayon ay naging kilala bilang isang magiting na Catholic debater na bihirang ginagawa ng mga pari. Atin pong ipagdasal upang magpatuloy ang kanyang ginawang evangelization program. Sana ay may natutunan tayo sa videong ito at ating ipagtanggol ang ating mahal na paniniwalang Katoliko. Maraming salamat po.